Eto, tignan ninyo nagsisimula na ang kawalangyaan, mga kaibigan, sa eleksyon. Sabi ko na nga ba itong mga survey, mga kaibigan, huwag kayong maniniwala dyan. Huwag kayong maniniwala. Itong mga survey na ito ang prostitute. At ang masama, ginagamit ito. Sabi ko sa inyo, kung ako tatanungin ninyo, yan survey, dapat yan, bawal yan sa politika. Mga kaibigan, sipin mo, pag pinalabas kang nangunguna ka dyan, halimbawa, kahit saan mag-survey ka kung gusto mo sa ibang larangan, di ba? Advertisement. Yan, pwede yan. Ibang larangan na hindi ka mag-i-impluensya, magdi-deceive ng tao. Hindi ka manloloko ng tao. Deception yung ginagawa ninyo Mind conditioning Dito nyo na makukuhan, papatunayan. Ito tinan ninyo. Ang nagsagawa ng survey na nangunguna raw si Ran Sara Duterte. Mga kaibigan, na napipili sa 2022 election para sa pagka-presidente. Tingnan ninyo sino ito? Itong survey. Ang nag-survey, ang pangalan, Okta. Di ba itong Okta na ito? Ito yung sa UP, di ba? Na nagsasagawa ng study para sa may kaugnayan sa COVID, di ba? Ito nga yung nung una hindi pinakinggan, di ba? Hindi pinakinggan, inaway ni Rockwell nung una. Matandaan ninyo. Kaya yan titignan ninyo yung kagabing pinarinig natin na nagsasalita si Senator Trillanes, totoo lahat mga kaibigan tumutugma lahat sa katotohanan. Kamukha rin ito nung una mga inaway. Pagkatapos sa bandang uli, dahil pakikinabangan, ayun, kakutsaba na. At ang mga walang taga-UP, yung pala, itong Okta na ito, gusto lamang magkamal ng salapi sa eleksyon. Ito yung nagsabi na aabot sa ganitong petsa, di ba nung unang mga buwan ng COVID pandemic, mga kaibigan kinontra ng Malacanang yung sinasabi na aabot sa 40,000, di ba? Nasa, ano pa lang tayo nun Nasa mga 20,000 plus pa lang ang kaso mga kaibigan, nung nagbigay ng ano ito, hindi natin alam kung sa umpisa pa lang kasabwat na ito talagang kinreate yan para sa 2022 election. Kaya ito, mga kaibigan, yan, lumalabas na ang tunay na kulay. Bakit magiging, ano yan? Bakit mangunguna sa survey yan? Sino ba yan? Di ba? Ano ba nagawa niyan? Wala naman yan Mayor, anak ka lang ng presidente. Kailangan ikaw na maging presidente. Anong kalokohan yan? Walang naniniwala dyan. So, ang sinasabi natin, itong Okta na ito, Okta survey na ito, mga kaibigan, hindi totoo yan. Ito'y gagamitin sa politika. Yan pala ang agenda niyan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito katarantaduhan
ng survey. Okta raw ito, Okta. Si Sara Duterte raw, top choice for prospective presidency. Ayaw diretso yun eh. Presidency. In the upcoming 22 elections. Dahil doon sa poster, dahil doon sa karatula, top choice na. Mga kaibigan, basahin natin. At ito ay analyze natin ng konti kung tumutugma sa katotohanan. Di ba? Dapat yung survey mo, di ba ginagawa ngang katarantaduhan niyang SWS tsaka niyang Pulse Asia? Ako inuulit ko, nung hindi ako naniniwala sa survey. Kung sino nagbabayad dyan, ikaw ang lalabas. At saka ba't sila magsasurvey ng ganyan? Nagumpisa kayo sa COVID. Tapos politika pala ang papasukin ninyo. Di ba? Nagpapanggap kayo. Ibig sabihin, tama yung sinasabi natin sa simulat sa pool na yung survey, ano yan magkakasabwat yan, mga kaibigan. Survey, media, yung mga pumapatol dyan. Yung halimbawa, komentarista, magbabase sa survey. Huwag ninyong paniwalaan yun. Sira ulo nun, mga kaibigan. Tapos Comelec, di ba? Ngayon may Smartmatic pa. Siyempre, kailangan yung Comelec tsaka Smartmatic, magsabuatan yan. Bakit? Pera yan Di ba? Hindi sila pwedeng, maghiwalay. Magkasama lagi yan. Magkakasabuat yan. Uunahin, survey. Mind conditioning. Para, susunod niya, matataas na yung cabinet member din. Pag pumunta na sila dun sa cabinet, sa mga senatorial, lalabas na yung death squad yun ang talagang death squad Yung ticket na tatakbong senador, mga kaibigan. Sipin ninyo, tandaan ninyo, mark my word, yan ang palalabasin nila na mga nangunguna sa senatorial candidates. Yung mga inilabas na listahan, di ba? Na choice daw yun, Duterte's choice. Mga kaibigan, yung isinusukan ng taong bayan, akalain mo yun ang choice niya. Di ba? At saka yan, ang palalabasin nilang susunod. Tandaan ninyo yan. Ngayon, yung mga survey, kailangan magbayad ka dyan. Ngayon, pag nagbayad ka dyan, magbabayad ka sa Comelec. Di ba? Siyempre, yung media, hagisan mo lang ng konti yan Para mga pusang payat yan nag-iintay ng mumu na malalaglag sa lamesa, di ba? Yung mga pusang payat, nakakita na kayo nun? Ngayon, hagisan mo ng barya yan, di ba? Ng mumu. Tapos, pagtutugmain nila yung resulta ng pandaraya ng Comelec sa katarantaduhan ng survey para maging makatotohanan ng resulta, mga kaibigan. Kaya kung meron isa sa dapat ipagbawal, yan survey. Niloloko niyan isang malaking deception yan Mga kaibigan panlilin lang yan Di ba? Kinukondisyon. Paano siyang naging mataas? Ewan natin kung anong sinasabi nila. Meron pa silang pamagat tugon ng masa. Ayan, makikita mo na yung masa. Yan. Yan ang ginagamit sa panloloko, masa. Mga kaibigan, National Survey, isinagawa raw ito January 26 hanggang February 1.
Ang respondents daw, 1,200. Kamukha nung sinasample ng SWS tsaka ng Pulse Asia. Puro 1,200 eh. 1,200 pala yan eh. Ilan ang Pilipino ngayon? May 100 milyon. Di ba? O tapos tinanong mo lang, 1,200. Yun na yung katumbas nung 100 milyon. Mga kaibigan. Una, yun, hindi na totoo yun. Di ba? At yung mga tinanong daw nila, pinapili ng isang pangalan sa listahan ng 16 na potensyal na kandidato. At natuklasan daw nitong Okta, laki ng binayad dito sigurado, na 22% ng mga respondents sumusuporta raw sa pagtakbo ni Sara. Pag tinanong mo si Daniel Rason sino ba si Sara? Yung pumalit kay Soriano ngayon, di ba? Ito na pagkakataon ng mga nalokong miyembro dyan, sa dating daan. Pag tinanong mo yun daw si Sara, asawa ni Job. Si Job daw propeta. Mga kaibigan, Ngayon, ang iba raw na mga kandidato na suportado ng mga tinanong nila, number 2 si Senator Grace Poe, 13%. Si Manny Pacquiao daw, 12%. Si Bongbong Marcos, 12%. Manila Mayor Isko Moreno, 11%. Senator Bongo, 6%. Tapos, Vice President Leni Robredo, 5%. Mga kaibigan, talaga mga siraulo nitong mga taong ito. Alam ninyo, layo sa katotohanan, di ba? Marami pa si Soto, 3%. Si Cayetano, 3%. Si Maroas, 2%. Si Cynthia Villar, 2%. Si Lacson, 2%. Si Angara, 1%. Si Rodrigo Duterte, ginawa nila kunyari, 1% na lang. Pareho yun Duterte yung number 1, Duterte yung kulelat, mga kaibigan. Lintik na panloloko ito. Sige nga, mga kaibigan, maniniwala kayo dyan. Isipin mo, si Leni Robredo, Vice President yan. Di ba? Vice President, mga kaibigan. Dapat siya ang nangunguna sa mga potential candidates o presidentiable, di ba? Mga kaibigan, o prospective presidency, choice for prospective presidency. Kahit wala pang deklarasyon, hindi ba? Prospective pa lang mga kaibigan, dapat nangunguna siya dahil siya ang vice president Nagpapatawa itong mga lukulukong ito, mga kaibigan, Nilagay sa 5% si Vice President Robredo, tapos si Lacson 2% na lang. Niloloko kayo. Tingnan mo. Ngayon, hindi ka panipaniwala mga kaibigan. Mayor ka lang. Ito Vice President. Kaya nyo nga sinisiraan yan Kasi iyaan ang tunay. Sinasabi nga natin, di ba? Ikaw ang laging nangunguna kung Vice President ka. Nakita mo si Binay noong nakaraang eleksyon? Di ba?
nung kampanya pa lang, di ba? Magsisimula pa lang ang kampanya. Kaya giniba eh. Di ba? Giniba kaagad maaga pa lang eh. Giniba na ano pangalan? Si Binay. Di ba? O, bakit? Vice President eh. Mga kaibigan eh. Oh, saan kayo kumuha ng kalukuhan ganyan? Ano pa katunayang hindi totoo yan? Nagrally sila sa Mindiola. 2 araw eh. Ewan natin kung saan yung ginawa yung isa. Bago mangyari yan, itinutrumpeta nung himpilan ni Kibuloy sa cable news, cable channel, mga kaibigan. No, dadagsa raw ang 12 milyon na mamamayan para sumuporta sa RevGov sa isasagawang rally. Malakihang rally niya ito, 12 million, sabi nung reporter nung himpilan ni Kibuloy. Kasi Kibuloy, BFF ni Digong nyo yun, di ba? Pagkatapos, nung araw na, nung linggo na, linggo ba yung rally? Linggo di ba? Nag-announce naman yung Philippine News Agency, mga kaibigan, yung PNA, na magkakaroon niya ng matinding traffic. Nag-post doon sa kanilang account, social media account na magkakabuhol-buhol daw ang traffic dyan sa Maynila dahil dadagsa ang 60,000 na lang ang sinasabi, di ba? Sa rally, ngayong araw na ito niya. Naku po, nagkaroon ng rally. Ilan ang dumating? Hindi ayon sa atin to, Ito'y ayon sa pulis, Ang sabi ng pulis, ang bilang ng nagrally sa kanilang estimate mula 100 hanggang 150. Mga kaibigan. Sino nagparally noon? Bakit nating sinasabing hindi totoo yun? RevGov naman yung rally, Sara naman ito. Nung pinadala sa akin yan siguro mga Biyernes o Sabado, hindi ko malaman Biyernes yata. Pinadala sa akin yung video na yun ng himpilan ni Kibuloy, mga kaibigan. Sabi ko doon sa nagpadala, saan ka ako sila kukuha ng 12 milyong katao? Kahit bayaran mo yan, saan sila kukuha ng ganyang karaming tao? Wala niyan. Wag na natin sabihin walang sasama. Yung walang sasama dahil ayaw nila. Wag na yun May COVID ngayon di ba? May pandemic ngayon Ito naman pulis, nung tapos na yung rally kasi wala nga dumating 150 at saka nagpa-interview yung pulis. Nung tapos na, wala na silang hinihintay nilangaw, mga kaibigan. Nilangaw yung, kumbaga sa palabas Nilangaw. Sino-sino ba yung mga kamoting yun? Tumindig doon sa entablado. Sipin mo, may entablado, may budget. May entablado, pagkatapos may sound system, may budget yan. Baka kala ninyo sound system ngayon. Eto naman, nung nagpa-interview na yung police, wala na tapos na yung rally. Kesyo, labag daw sa protocol, may mga matatanda na ron, pinalalabas nila, dinisperse, yung rally. Wala namang i-disperse Kokonti sila Mga kaibigan, nakakahiya Di ba sinasabi ko sa inyo, wala na yan. Wala nang naniniwala dyan. Mga kaibigan,
ayoko lang sabihin sa inyo yung barometro ko pang isa kung bakit wala na yan. Mga kaibigan. Ha? Yun barometro natin. Paano naging nanguna yan? Kasi 22%. Mga kaibigan. Talagang kalukuhang malaki, hindi ba? Isipin mo. Grace po, 13%. Si Pacquiao daw, 12%. Hindi naman siya kilala di ba? Unang-una, tsaka sinusukan na sila Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung ma-endorse ka ngayon na kandidato ka ng kasalukuyang administrasyon at nasingawan ka ng kilikili, itinaas ni Digong nyo ang kamay mo, pinasingawan ka ng kilikili niya, talo ka na. Sigurado yan, mga kaibigan. Kiss of death ang endorsement. Ang pinagkakaabalahan nila ngayon, yan, kaya nila ginagawa yan, sapagkat inihahanda na nila ang mga pandaraya. Una ikinukondisyon nila isip unti-unti, di ba? Na mananalo yan na mananalo. Yan. Sa bandang uli, ang number 1 and number 2 diyan, si Bongo pa tsaka si Sara Yan ang panoorin niyo yan so magkakasunod yan. Kundi Bongo, Sara number 1, Bongo number 2, o kaya number 2 si Sara, number 1 si Bongo. Ganyan ang lalabas niyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi mo na kailangang hulaan. Mga kaibigan, common sense sa panloloko sa politika, kabisado na natin. Yang mangyayaring yan. Mga kaibigan, sipin mo yon. Kinokondisyon. Lahat ng pandaraya gagawin. Yan ang mga ebidensya na magkakaroon ng dayaan ng eleksyon. Yan, aga-aga pa, survey daw. Bakit? Number 3, meron na bang nagsabing tatakbo sila para mag-survey ka? Hindi ba? Meron na ba? Bakit mo sinama sa pagtakbong presidente yung mga wala namang balak tumakbo? Di ba? Ilan dito sa binanggit nila hindi naman tatakbong presidente. Maaring ito, yung mga pinataas nila, isipin mo si Bongbong Marcos, tinalo yan ni Vice President Leni Robredo sa eleksyon. Tapos mas mataas pa sa kanya. Hindi totoo, di ba? Doon makikita nyo At saka itong Okta, talagang kakampi ni Digong nyo yan. Di ba? Hindi kakampi, may bayad dyan. Di ba? Upahan yan Saan kukuha ng pera yan? Para mag-survey. Kung totoo mang nagsasurvey yan. Siyempre, hindi tatakbo sa sakyan pag walang gasolina. Kailangan may gasolina yan, di ba? Ngayon, hindi makatotohanan nito. Ito tandaan nyo mga sasabihin natin. Pagka habang papalapit yan, patataasin nila yung Bongo. Nasaan yung Bongo? 6% daw. Magiging number 2 yun. Magiging number 1 yun. Magpapalitan lang sila ni Sara. Ganon, palitan lang. Diyan sa survey na yan. Tapos, yung Pulse Asia tsaka yung SWS, bayad na yun Di ba nakita nyo, 92% siya? Si Digong nyo? Walang ginawa, 92%. Mga kaibigan, ngayon, itong mga binabanggit ditong mataas, ang iba rito patatakbuhin senador. Pagkatapos, ang tabayanan ninyo, yung mga sinabing napipisil daw ni Digong nyo na maging kandidatong senador ng administrasyon. Ang pangit ng listahan, di ba? Roque, Panelo. Sipin mo, si Panelo talagang patay na patay
makatsamba yan eh. Ha? Nung araw yan eh. Paaso-aso lang sa loyalist yan eh. Muntik pang bugbugin ni Rod Navarro yan eh. Mga kaibigan eh. Kasi yung kinakasama ni Rod Navarro nun eh. Nagsumbong eh. Kung di ako nagkakamali, niyayaya siya sa motel eh. Yun naman si isang artista, sinampal naman siya. Binebentahan lang siya ng t-shirt. Mga kaibigan, niyaya din yata sa motel. Mga kaibigan, no? Lintik mga pagpapanggap nitong mga taong ito eh. Ayan po ang mga hindi totoo, di ba? Nakita ninyo. Bongbong Marcos, nilamangan pa si Vice President Leni Robredo. Samantalang tinalo siya ni Vice President Leni Robredo. At saka yung ginawa niya na pambabastos, pambababoy, na protesta labang kay Vice President Leni Robredo, lalong marami na buwisit sa kanya ron. Hindi ba? Mga kaibigan. Bakit? Yung mga kasama niya, nagtaboy ng boto yun eh. Yung sila Gadon, di ba? Minumura yung mga tao na akala mo kung sino. Yung akala mo kung sino mga makapagsalita sa radyo yan, na mga hindi pa sumisikat, laos naman. Mga kaibigan, mga dating loyalist. Wala yan eh. Wala na yan. Isipin mo, lamangan mo sa survey. Kung totoong survey yan, diyan kayo nagkamali. Diyan kayo nahalata. Kaya, tatandaan ninyo ang sinasabi natin. Tayo lamang ang nag-iisang programa sa radyo na nagsasabing huwag paniniwalaan ng survey. Binabayaran yan eh. Magbigay kayo sa akin ng halimbawa para paniwala ang totoo survey. Sige nga, mag-text kayo. I-text nyo ko. Ibigay nyo sa akin ng dahilan bakit dapat paniwalaan ng survey. Ako, sinabi ko na ng paulit-ulit, ilang beses na, kung bakit hindi dapat paniwalaan ng survey. Unang-una, sa edad kong ito, may pamilya ako, may mga kamag-anak ako, may mga kaibigan ako. At yung mga kamag-anak ko, may mga kaibigan. At yung kaibigan ng kamag-anak ko, may kamag-anak. Di ba? Yung kamag-anak ng kaibigan, ng kamag-anak ko, may kaibigan din. Di sunod-sunod yun. Dadami kami ngayon, di ba? Ang dami natin. Tanungin mo lahat yan. Sino sa inyo na survey? Kasali ko. Wala pa akong nakita o narinig na sila na survey. Sa loob ng mahabang panahon, simula nung imbentohin niya survey na yan, wala pa na survey sa kanila. Meron census ng NSO. Pero, sabi mo survey dyan sa politika, wala yan. Kalukuhan yan. At yan, dadami pa yung survey na yan, Ako, pwede rin ako magtayo ng survey, Palilitawin ko rin, nag-survey ako, gagawa ako ng ganyan, na lumabas. Lumabas anya na 1% ganito, si ganon, 3% si ganon. Imbentuhin ko lang yun, pwede na Di ba? Survey na yun Kaya lang, wala akong pambayad sa sa dyaryo, tsaka sa radyo, para ilathala nila o i-publish nila yung survey na ginawa ko. Di ba? Kailangan magbayad din ako. Ba't ako magbabayad? Di ba? Para lukuhin ko yung sarili ko, lukuhin ko yung tao, mga kaibigan. Di ba? Katarantaduhan Sabihin nyo sa akin, kayo, sino sa inyo na survey na sa politika? Simula nung ipanganak ang magulang nyo, hanggang ngayon, hanggang sa inyo.
Na-survey na ba kayo? Pangalawa, nakakita na ba kayo? Ni minsan na naglalakad dyan naka-uniforme ng SWS, ng OCTA, ng Pulse Asia. Baka ngayon gawin nila yun dahil naririnig nila rito para sabing may na-survey. Di ba? Oh. Wala pa nun May ID, di ba? Naglalakad, nagsasurvey. Meron ba nun? Wala. Kung ano-anong mga panloloko sinasabi, sample, ganun, at random, mga ganyan Yan ang mga salita niyan na ginagamit dyan Pero sa tinagal-tagal ng survey, imposible na doon sa dugtong-dugtong na relasyon ng isang tao sa kamag-anak, sa kaibigan, kaibigan ng kaibigan, kamag-anak ng kaibigan, di ba? Mga kaibigan, imposibleng walang na-survey sa ganong karaming tao. Imposible yan. Sa tanang buhay ninyo. Mula nung naimbento, buhay ka na, may isip ka na, hanggang ngayon, wala pang na-survey. Yun ang totoo, mga kaibigan. Kaya yung survey, hindi dapat, pinaniniwalaan ng tao. Huwag kayo maniniwala dyan. Niloloko ninyo sarili ninyo. Sayang tuloy, yung ibang dapat manalo. Kasi, panloloko nga itong survey, ang intention nito, una, kondisyonin ang isip ng tao. Pag nakondisyon mo ang isip ng ilang tao, nagkakaroon yan nung tinatawag na bandwagon effect. Yung iba, nagbabase sa survey. Mga kaibigan, malakas pala si ganon. Tara na, dito na tayo. Yung dapat magpasya na dapat iboto natin ito. Natatangay sila nung ganong panlilinlang. Nasasayang ang mga matitino na dapat sana kung iboboto nang hindi ka nagbase sa survey, boboto ka hindi base sa survey, na hindi ka mapapatangay sa survey, magkakaroon tayo, sayang, kaya hindi tayo nagkakaroon ng matitinong kandidato. Yan ang isa sa salarin kung bakit ganito ang bansa natin. Si Bongo, patatakbuhin mong presidente, Sara, babuyan na talaga ng gobyerno yan. Binababoy na talaga natin ang pamahalaan. Si Pacquiao lang, isang malaking kahibangan ng iboto mo yan. Di ba? Mga kaibigan, kung ano-ano pinagsasasabi. Di ba? Isa ng kahibangang iboto yan. Kung tatakbong presidente yan. At kung magba-vice president naman yan, sino kasama mo? Yung mga kasama mong bababoy sa, tuluyan ng bababoy sa gobyerno ng Pilipinas? Maawa kayo sa sarili ninyo. Mga kaibigan, nasabi lang ho natin inuunahan ko na kayo. Kasi sa malaot madali, dyan ang punta niyan Di ba? Survey na naman niya, maglalabasan. At dadami pa yan survey, tandaan ninyo yan. Noong nakaraang eleksyon, dumagsa yan Kung sino-sino, hindi mo na alam Ginagamit ng politiko sa publicity, di ba? Lalabas ng periodiko. Number 1 na niya sa survey, pati radyo, babasahin naman yung balita. Hindi alam ng tao, yung naglathala at saka yung nagsalita sa radyo, na kahit na hindi ka kilala yung survey, ngayon mo lang narinig, hindi alam ng tao, bayad yun. Binayaran ng politiko yun na nangunguna rin sa survey. Mga kaibigan, ganun yan Pinagtatapat ko na sa inyo katotohanan. Mga kaibigan, ng kalakaran.
dapat nga ang nag-i-encourage sa tao na wag maniwala sa survey, ang media. Yan, tandaan ninyo. Hindi nila ginagawa yan. Bakit? Pinagkakakitaan nila yung eleksyon eh. Sabi ko nga sa inyo, panawagan natin eh. Dito sa mga nasa media, yun lang matitino ha. Doon sa mga buwang na sa pera, wala tayong magagawa ron. Parang DDS yan. Ang hirap ng unatin yan, kumbaga sa yantok. Di ba? Baluktot na yan eh. Ang hirap unatin yan eh. Mga kaibigan. Kasi bayad yan. Yung pera, malakas makapagbaluktot yan. Ngayon, ang panawagan natin, kung may natitira pang konsensya, palagpasin nyo tong eleksyon na to. Mahaba naman na pinagtiis ninyo eh. Di ba? Marami dito, hindi kumita ang media ngayon eh. Sa administrasyon ni Digong nyo, marami yan. Mga kaibigan, lalo nagkaroon ng pandemic, naku po, yung mga dating nagkakaroon nung walang pandemic, hindi sila nagkaroon ngayon. 1 taon yan. Tiisin nyo na yan. Di ba? Maglaan naman kayo ng konting sakripisyo para sa ating bansa. Hindi ko kayo pinakikialaman. Sinasabi ko lang. Kasi ako'y naaawa na at saka gusto nyo ba na tuluyan ng mawalan ng pag-asa itong bansa natin? At kayo, may mga anak din kayo. Kung ano yang itinanim nyo ngayon, ang pwedeng magdusa dyan ay ang inyong mga anak. Gusto nyo bang patay na kayo, minumura pa kayo? Nakalibing na kayo, minumura pa kayo ng anak ninyo. Sasabihin ng anak nyo, alam nyo na pala walang hiya itong mga ito eh. Ni wala man lang kayong ginawa, nag-media-media pa kayo. Ito, sikreto isa pang sikreto. Huwag naman magagalit. A media supposed to be, ano yan eh, mahirap yumaman. Yan, tatapatin ko na kayo. Mahirap yumaman. Kung hindi mo ipagbibili yung profesyon mo. Pero pag yan, ibinenta mo. Ito, barometro na pagbabasihan nyo rin sa mga nasa media. Pagka yung mga nasa media, ang gagara ng sasakyan pa lang SUV, mga ganyan, magduda na kayo. Magkano lang mga sweldo niyan eh. Ang liliit lang ng sweldo ng nasa media, mga kaibigan. Ako, hindi ako nagyayabang sa inyo. Nung ako napunta sa isang himpilan, ang naging sweldo ko, hindi naging sweldo ng mga nagsasalita sa ABS-CBN. Pero pagkumparahin ninyo ang lifestyle nila sa nagkaroon ng mas malaking sweldo kaysa sa kanila, talo yun. Paano yung mga nakapagpatayo ng mga negosyo? Nagkaroon ng mga malalaking bahay. Meron isa namatay na eh. Akalain nyo nakabili ng isang isla. Siya may-ari isang isla diyan sa Rizal. Baka akala ninyo, magduda na kayo. Kasi mangmang din ang publiko sa tutusin lang Mapa DDS, mapa hindi. Pare-pareho mangmang yan. Ang gusto lang marinig, yung gusto nilang pabor sa gusto nila. Kahit na mandurugas yung nagsasalita, mga kaibigan, o nagsusulat, basta gusto nila dahil pabor sa gusto nila yung sinasabit, isinusulat,
pabor sa gusto nilang politiko, mga kaibigan, nakakalimutan nila yon. Kung dapat ang isang tao'y paniwalaan o hindi paniwalaan. Ganun yan eh, mga kaibigan. Huwag kayo maniwala sa survey. Naloloko kayo. Sipin mo yung mga kumukondisyon ng isip ninyo. Limpak-limpak ang kinikitang pera niyan. Mga kaibigan. Sangkaterbang pera. Sipin mo, mag-survey ka. Maglagay ka ng senatorial candidates na 12 nangungunang senador. Bawat isa ron magbigay sa kanila. Gano'ng kalaking pera yan? Ang presidente, magbigay sa kanila. Ang vice president, magbigay sa kanila. Lahat yan, nakukutungan ng survey yan. Pag ito nagbigay ng malaki ngayon, yun ang palilitawin nilang mataas ngayon. Sa susunod, pataasin mo naman ako. Nagbigay si ganito. Pangalawa lang siya eh. Gawin mo ako number 1. Magkano ba yung number 1? Ito, presyo niyan. Oh, sige. Ito, ang halaga. Number 1 siya sa susunod na labas ng survey. Hindi nyo ba naiintindihan yun? Ha? Common sense lang yun. Oh, yan ang survey. Mga kaibigan. Alam nyo, ang national election, lalo na merong presidente tumatakbo. Nung nakalaan lang, 2016, kinakampanya namin si Digong nyo. Dito sa impilang ito, dito nagsimula ang kampanya ng yung araw-araw na kampanya. Bago ako lumipat ng impilang, pinanggalingan ko bago ako bumalik dito. Mga kaibigan. Si Digong nyo, simula nung kampanya, kulelat lagi. Minsan hindi pa binabanggit sa survey. Lagi siyang kulelat. Pero siya ang nanalo nung eleksyon, hindi ba? Mga kaibigan? Kahit alam nilang ganon, bakit ginagamit din nila yung survey ngayon? Kahit na naging casualty siya ng survey nakaraang eleksyon. Bakit? Kasi makakasangkapan niya yan. Para makapanatili sila sa poder ng kapangyarihan. At kung hindi man siya ay yung kanya mga kandidato na magiging silungan niya bilang proteksyon. Pagbaba niya sa pwesto. Kung bababa siya, mga kaibigan, pagkatapos ng kanyang termino, para hindi siya mapanagot. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman,
Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan